Magandang araw po muli sa inyong lahat. Once again, welcome sa ating programang Buhay Pinoy sa Abroad. Sa ating past episode, pinag-usapan natin yung tungkol sa mga katangian ng isang Pilipino para mas madaling makapag-adjust sa kapag nasa abroad na siya. Whether you are in other parts of the world, in America, in Canada, yung mga katangian na yun ng isang Pilipino ay magagaling. This time, pag-uusapan natin sa video na ito ang 20 American traits, mga items, mga bagay-bagay o mga practices na maaaring magdala sa mga Pilipino sa tinatawag nating culture shock. Yung bang ano ang culture shock? Ang culture shock ay isang klase ng karanasan ng tao na maaaring magdulot sa kanya ng trauma. Isang karanasan na magiging hadlang sa mga gusto niyong mangyari in order to be successful. So, itong culture shock na to, ang Filipino culture shock in relation to American culture, nakikita ito sa at least 20 katangiang i-discuss ko sa inyo ngayon. Pag-uusapan natin. At kung meron kayong maidadagdag o meron kayong agreement or disagreement o any reaction, gamitin po natin ang comment section para malaman din ng lahat ang ating naiibang experience o kung meron man tayong similar na experience tungkol sa Filipino culture shock. Alright, so ang number 1 sa ating lista ay directness. Ang mga Amerikano, very direct to the point sila. They are known for their for being direct in their communication, which can be jarring to most Filipinos. Kasi ang mga Pilipino, mahilig tayo sa indirect way of saying things. Especially kung sa tingin natin ay magiging strong ang reaction ng tao, ng kausap natin sa sasabihin natin. Or kapag sa tingin natin ay maaaring magdulot ng sama ng loob o sakit ng loob sa isang tao ang sasabihin natin. So we tend to be, remember yung word na euphemism. So euphemism is also known as white lies. Isang klase na pagsisinungaling na hindi mo naman talaga intended na magbigay ng isang napakalaking kasinungalingan. Pero yun lang ang tanging paraan para maging friendly pa rin yung communication ninyong dalawa. Alright, so direct to the point ang mga Amerikano. At ito ay medyo contrary sa sa practice nating mga Pilipino. So ang mga Amerikano, kung ano ang gusto nilang sabihin, sasabihin nila yan sa'yo. Wala silang pakialam kung masasaktan ka in the end. Ang second sa lista natin ay physical contact. So, ang mga Amerikano ay more likely to engage in, close physical contact with other people, even if they are not familiar with them. Ano yung mga close physical contact na sinasabi ko? Hugging, pakikipag-beso-beso, hindi lang beso-beso, kung minsan yayakapin ka na as if BFFs kayo sa matagal na panahon. Or touching shoulders. Touching shoulders. Or in the pre-COVID world, ang handshake. Very popular yan na paraan ng mga Amerikano para magbigay galang sa bago nilang kakilala o sa mga friends nila. And their handshake is not just the typical handshake natin
na bibitawan mo na after seconds ang kamay ng ka-shake hand mo. Sa kanila, baka hindi ka na iwanan. Nangyari yan sa mga, for example, may isang Japanese na scholar na nag-research tungkol sa mga Amerikanong nadamay sa Hiroshima bombing ng World War II. Tapos present niya yung research niya kay President at that time President Barack Obama, na presidente ng Amerika. Nung pumunta si President Obama sa ceremonial rites involving that honor na binibigyan ng remembrance yung mga Amerikanong nadamay. Sabi nung Japanese scholar, nag-handshake daw sila ni President Obama. Pero hanggang hindi natatapos yung kanilang conversation ay hindi siya binipitawan. So para sa kanya, very unusual na yun. So this is also true to President Biden, who is the current President of the United States, at least at the time of this recording. Na makikita mo maraming mga video clips na na-capture involving him na kapag siya ay nakipag-handshake, nako, hindi ka na iiwanan. Lalo na siya kapag tuwang-tuwa siya sa'yo. Alright, so that's a physical contact. Ang pangatlo, public display of affection. So, mga Pilipino, very familiar din tayo sa tinatawag natin PDA. O yan, nag-aalikan sa maharap ng ibang tao, PDA yan. Diba? Or magkahawak kamay habang nasa gitna ng publiko. PDA yan para sa atin. But, PDA is more common in the United States than in the Philippines. Kaya maaaring maging shocking to sa mga Pilipino. Baka isipin nila nakakahiya yung ginagawa. Pero sa mga Amerikano, walang value at all. Walang meaning. Pang-apat, dress code. So, ang dress code sa Amerika, medyo mas casual siya kaysa sa Pilipinas. For example, sa Amerika ka makakakita ng mga a-attend ng interview na naka-pantalong maong lang. Or kung ano-ano lang ang suot nila, wag naman yung mga sleeveless o kung ano-ano na lang dyan. Pero they're more casual compared with Filipinos, especially in semi-formal or formal events or occasions. Ako nga, nabibiro ako sa mga kaibigan ko na sabi ko, sa Pilipinas, kapag fiesta ka lang, makakakita ng mga medjurette sa kalye. Pero sa Amerika, halos araw-araw ka during summertime, makakakita ng medjurette. Biro ko lang yon. Pero ang pinapakahulugan ko doon ay yung mga tao na kung minsan nakabike, kung minsan tumatakbo, kung minsan naglalakad, na halos makita na yung mga hindi dapat makita dahil ang iksi-iksi ng kanilang mga suot. Okay, so that's part of being, of practicing casual dress code sa Amerika. Sa Amerika, bihirang-bihira ang mga companies o kaya mga eskwelahan na merong mga formal dress codes talaga. Siguro yung mga federal institutions, mga state institutions, pero yung mga maliliit at yung mga nasa mababang level ng gobyerno o kaya mga private institutions, hindi sila aware sa dress code compared with mostly Asian, for example, sa mga Asian countries, karamihan talagang kapag attend ka, pupunta ka sa isang opisina, naka-formal power dressing ka talaga. Alright, so another one is personal space. So ang mga Amerikano, kung very close sila, kung nag-exhibit sila o nag-demonstrate sila ng
um, very close proximity kapag nag-greet sila ng ibang tao. On the contrary, ang malaki ang value nila sa kanilang personal space. Kapag kanila yan, wag mong i-invade ang kanilang personal space. They tend to have a larger personal space bubble than Filipino. So kung ang isang Pilipino ay nasa presence ng mga Amerikano, medyo iisipin niya, magigipit siya, magiging mapipil niya na overcrowded ang sitwasyon o kaya uncomfortable siya dahil adhere or nag-exhibit ng nag-observe ng personal space ang mga Amerikano. Ang pang-anim ay time orientation. So I think popular ito sa mga Pilipino, yung tinatawag natin Filipino time. May meeting ng alas 3, darating alas 4:30. Kahit party, kahit kaming mga Pilipino dito sa Amerika, kapag may maliit na gathering, mag-uusap-usap, 6 o'clock, darating na tayo. Pero ang iba, alas 8 na wala pa. Pero darating pa rin sila. Siguradong darating sila. That's time orientation. That is only happening among us, among Filipinos. Pero kapag ang kasama mo na, ang kausap mo ay mga Amerikano, hindi na ito mag-work. Okay? So, itong time orientation na ito, na kapag sinabing alas 9, darating yan ng alas 9, magiging stressful ito sa mga bagong Pilipino na yung kanilang expectation tungkol sa time orientation ay hindi masyadong malinaw. Number 7, work-life balance. Okay, ang mga Amerikano, meron silang very good value for work, but at the same time, meron din silang very good value for personal life. So, they try as much as possible to create a very good work-life balance out of, the ordinary. For example, meron silang hectic na trabaho, very demanding ang trabaho nila, and yet, i-enjoy nila at all cost yung kanilang mga vacation leaves, yung kanilang mga sick leave. Ngayon kami, after COVID, ang nadagdag sa amin ay yung tinatawag na mental health day. Although hindi siya written as such sa mga benefits namin, pero ino-observe na namin yan. So once in a while, pwede kang gumamit ng sick leave mo at pag nagpaalam ka, sabihin mo na mental health day, you're on break. You're just on break. Kasi sobra-sobra na para sa iyo yung working situation. Itong work-life balance na ito, maaaring mag-lead ito sa pag-iisip ng mga Pilipino na, grabe pala ang sipag ko kung ganon. O sobra-sobra pala ako kung magtrabaho kumpara sa mga Amerikano. Hindi naman. Nagkataon lang na tayong mga Pilipino, nasanay tayo na kapag trabaho talaga yan. Magiging seryoso tayo sa trabaho. Especially when you've really fought hard. Pinaghirapan mo talaga yung pagpasok sa trabaho. So, pagpahahalagahan mo talaga yung trabaho mo. Pero hindi naman talaga yan ang kahulugan ng tinatawag nating work-life balance. So once in a while, we have to find time to balance our personal life and our work situation. Nang hindi tayo magsawa, nang hindi tayo magkasakit dahil sa trabaho. Kasi ganito kasi ang sitwasyon sa Amerika. Kapag magtatrabaho ka, papatayin mo ang sarili mo sa trabaho. Gustong-gusto ka ng employer mo. But at the same time, kapag nagkasakit ka dahil sa trabaho mo, the following day, papalitan ka ng employer mo. Maghahanap sila right away. Wala silang pakialam sa'yo. Maghahanap sila right away ng replacement.
So, in other words, isa ka lang talagang worker. Yan lang talaga ang value mo pagdating sa organizational structure ng workplace mo. Isa kang functional worker. At kapag nagkasakit ka o namatay ka sa trabaho, kapalitan ka. Dahil kailangan magpatuloy ng operation ng trabaho. Alright, number 8, materialism. Americans are more materialistic than Filipinos. Ang mga Pilipino, simple lang ang, di ba sabi natin, di baling mahirap basta't masaya. Di baling mahirap sa Pilipinas basta sama-sama ang mga Pilipino. Hindi ganyan mag-isip ang mga Amerikano. Very materialistic sila. I would like to suspect na yung tradition nila na when a child reaches 18 years old, nagpapaalam ng umalis o mag-separate sa kanyang parents, maaring contributory doon ang materialism ng mga American culture. Kasi, kailangan na nilang i-prove sa sarili nila na self-reliant sila o na self-sufficient sila. Materialistic sila in a sense na mag-earn sila, they will do everything para makapag-earn sila ng pera. Para matugunan nila yung kanilang mga needs and wants. Hindi ko naman sinasabi na hindi natin gusto yan bilang mga Pilipino. Pero ang mga Pilipino, kahit simpleng bagay, kahit maliit lang ang sweldo, malaki na ang pasasalamat natin dyan. So, kung medyo in disagreement po kayo sa sinasabi ko, gamitin nyo ang comment section para mag-comment. Number 9, ito, maaaring mag-lead din sa culture shock ng mga Pilipino sa American culture. Individualism. So, Americans are more individualistic than Filipino. Ang mga Pilipino, sanay tayo sa tinatawag na collectivist culture. Ang tagumpay ko ay tagumpay ng lahat. Ang papasok sa eskwelahan, magtatapos ako ng kurso ko para sa pamilya ko, para mabuhay ko o mabigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko. It's very familial and very collectivist na kultura ng mga Pilipino. Pero ang mga Amerikano, maaaring hindi ganyan yung kanilang, they also love their parents as much as we do. Pero pagdating sa personal trait na yun, karamihan individualistic sila. Mas uunahin ko muna ang sarili ko. Kapag asensado na ako, that's the only time na tutulong ako. Okay, another one is religion. Alright? The United States is a more secular country than the Philippines. Mas marami ang religion sa Amerika, mas marami ang denominations, ang mga religious denominations sa Amerika, mas marami ang tinatawag na New World Religion sa Amerika. Yung bang nagsulputang parang kabuti ang mga iba-ibang simbahan na hindi mo maisip kung saan ba sila nanggaling. Although, they could be sub-branches. They could be out of an existing religion. Pero, nangyayari yan sa Amerika. Pero sa atin, medyo conservative pa rin ang Pilipinas pagdating dyan. Hindi natin masasabi na 90% pa rin ang mga Katoliko sa Pilipinas, pero mas marami pa rin ang mga Katolikong Kristiyano sa Pilipinas. And this can be evidenced. Ito ay napapatunayan natin sa mga mahalagang panahon na sineselebrate ng Catholic Church. For example, ang Holy Week. So kapag Wednesday, Holy Wednesday, Monday, Thursday at Good Friday, yan yung Huwebes Santo, Miyerkules Santo, Huwebes Santo at Biyernes Santo, makikita natin na napakalinis ng lugar, walang traffic sa EDSA, wala lahat. Pero, hindi ka rin pwedeng lumabas dahil sarado rin ang mga mall. Yun. Sa Amerika, balik tayo sa Amerika. Sa Amerika,
very diverse ang religion, but at the same time very secular sila. So kaya nilang i-tolerate, may mas mataas silang sense of tolerance sa ibang relihiyon o kahit sa mga taong walang relihiyon. Don't you know that there was even a SatanCon in the United States? Ano ang tinatawag na SatanCon? I don't mean to really popularize this, guys, pero Satanic Convention. Pwede po kayong mag-research tungkol dito, pwede nyo i-google, pero nangyari ito just this year. I think mataas yung resistance at saka yung nag-ingay talaga ang mga simbahan tungkol dito. Pero walang magagawa ang Amerika dahil may religious tolerance sila. Marami ring mga tao sa Amerika ang nag-declare na wala silang religion. Na sila ay atheist, sila ay pagan, sila ay witches. Ayun. So, marami pa yan. So, later on, maaaring kung may mga interesado sa inyo, sulatan nyo lang ako sa comment para gagawa tayo ng panibagong episode tungkol sa mga relihiyon sa Amerika. Very interesting ang religions in the United States. Another one is food. Ang pagkain ng mga Amerikano ay maaaring hindi rin matolerate masyado ng mga Pilipino. Dahil number one, Americans are not very particular with rice. Ang mga Pilipino, rice eaters. Staple food natin ang bigas, ang kanin. Kaya kapag may kakulangan na tayo sa supply ng bigas, nagpapanik na tayo as if magugulo na ang mundo. Pero sa mga Amerikano, wala silang pakialam dahil hindi naman sila interesado talaga. I mean, they can eat rice once in a while when they go to Chinese restaurants or Japanese restaurants maybe, or some Caribbean restaurants. Pero para sa kanila, preference na lang yan. Hindi yan yung tipong Lunes ngayon, kailangang magsaing dahil kakain kami ng kanin. Bukas Martes, magsasayang uli dahil kakain uli kami ng kanin. Tayong mga Pilipino yan. May mga Pilipino na kanin sa almusal, kanin sa tanghalian, at kanin sa hapunan. Sa mga Amerikano, hindi. Iba-iba ang preferences nila. They would rather love bread, every kind of bread. Pizza is also bread. What else do you call that? So, yun. Ano pa? Ang mga Amerikano, ang isang obserbasyon ko po dito, the point of view ito, okay? Hindi ko generalize ito. Ayokong magbigay ng conclusive na statement dahil hindi naman talaga based on research ito. Pero, ang isang obserbasyon ko, ang pagkaing Amerikano, mataas ang timpla. Either napakatamis o napakaalat. So, gustong-gusto ng mga Amerikano, kung kayo po ay may mga relatives na balikbayan galing Amerika na nagpapasalubong sa inyo ng Lay's, Doritos, yung mga ganong klaseng chips na mga, sabi nyo, imported dahil gawang Amerika. Napaka-aalat nila. Tingnan nyo po ang sodium content. I-compare nyo sa mga ordinaryo nating chippy o tortillos. Makikita nyo ang pagkakaiba. Napakataas talaga ng timplada ng mga American food. Yan siguro din ang dahilan. Bakit? Tumataas na ng tumataas ang mga sakit sa Amerika. Mataas na ang diabetes, tumataas ang obesity. Yun, mas nagiging obese ang current American population. Because of their food, because of lack of mobility and so on. Ang susunod po na nasa lista ay language. English is the official language in the United States. We know that. Pero maliban sa English,
marami pang ibang languages na ginagamit sa Amerika. For example, Spanish, the Latin American Spanish, not the Castilian Spanish in Spain. Dito ang Spanish na ginagamit ay Latin American Spanish dahil karamihang immigrants ay nanggagaling sa mga Latin American countries. At yan yung El Salvador, Puerto Rico, Mexico. I'm sorry, Puerto Rico is not it's not a country, but it's a state of the United States. But Mexico, El Salvador, at yung mga iba pang mga neighboring countries nila, Colombia, at kung ano-ano pa. Okay. At maliban pa dyan, ang English language is the official language in the United States. Pero, maraming variations ng English sa Amerika. Kagaya ng, I think na-discuss ko na to sa isang episode na may, ang southern accent ng English sa United States ay napakahirap intindihin. So, kapag galing ka ng South Carolina, North Carolina, Alabama, Mississippi, Georgia, and so on, medyo naiiba na. Pag nagbilang sila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. So, isipin mo, mali ang pagkasabi, ang pagka-pronounce niya. Pero tama yan, kaso lang, variation na yan ng English language. Interesting ang mga New Yorkers po, kung may mga kilala kayo, kung narinig nyo na sa mga films o kung nakapagbisita na kayo sa New York, ang mga New Yorkers, iba rin naman ang kanilang English. Alright, another point here that could lead to culture shock is transportation. So, sa Amerika, may mga public transportation system din sa mga malalaking cities, kagaya ng Chicago sa Illinois, kagaya ng New York City sa New York, sa state of New York, o kaya ang Los Angeles o San Francisco sa California, at yung mga kung ano pang mga big cities na hindi ko naiisip right now. Pero the point there is may mga public transportation sila. Meron silang metro, ang train very accessible. Kaso lang, maraming lugar din sa Amerika. America is so huge. Napakalaki ng Amerika to the point na may mga lugar na hindi na talaga mararating ng public transportation. So, kailangan mong mag-aral mag-drive. Kung lumaki ka sa isang maliit na isla sa Pilipinas, na halos wala ngang kotse, so paano ka mag-drive? Pagdating mo sa Amerika, pag nag-migrate ka, mapipilitan ka. It can lead to culture shock. Another one is healthcare. So, ang healthcare system sa Amerika, ibang-iba sa healthcare system natin sa Pilipinas. Sa Pilipinas, I am speaking for the people who live in the countryside or in the provinces. Karaniwang na practice natin na pupunta lang sa ospital o kaya sa doktor kapag may sakit o kapag may nararamdaman. Pero sa Amerika, ang healthcare system nagpo-provide ng mga benefits na wala ka pang nararamdaman, kailangan mo nang pa-diagnose sa doktor. May mga quarterly or semi-annual or annual physical exams na sagot na ng insurance para lang ma-insure na for a very long time ang worker ay hindi magkakasakit dahil syempre kakulangan yan sa workplace. Ang isa pang observation ko po, once again hindi ko to generalization, okay, point of view ko lang to. Sa Amerika, dahil siguro sa mahal masyado ang healthcare system to the point na kung wala kang insurance, hindi mo ma-afford ang karamihang mga healthcare benefits. Kapag na-hospital ka sa Amerika,
pauuwiin ka on that very same day na inadmit ka. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na 5 araw na, 10 araw na naka-confine pa rin sa ospital. Sabihin nyo, oh, bakit yung kaibigan natin dyan hindi ko na makita? Oh, nasa ospital siya, naka-confine. Dito, kapag na-ospital ka, kaninang umaga, kung ngayong umaga, kunyari, ma-ospital ka, mamayang hapon, ano ka na, i-discharge ka na. Dahil siguro mahalang. For example, may mga sitwasyon na kung saan may mga major operations. For example, tatanggalin ang uterus or tatanggalin ang, kunyari nagkaroon ng breast cancer, tatanggalin ang isang breast ng pasyente. Yung klase ng ano na yun, operation na yun, sasabihin na, it's a major surgery. It's a major procedure. Oo, totoo yun. Pero, may mga ospital na kinahapunan, i-release na yung i-discharge na yung pasyente. Kasi hodang hindi pa siya nakakapaglakad dyan. Kasi hodang groggy pa siya dahil sa anesthesia. So, yun. Medyo malaki ring ano yun, punto yun para sa culture shock, sa development ng culture shock. Another one is education. So the education system in the United States is also very different from Philippine education system. So, dalawang bagay yan. Tingnan natin. Ang isa, among the not so economically advantaged population. In other words, dun sa mga hindi naman talaga mayaman, maaring ang education sa United States magtapos lang sa, kunyari, community college, 2-year associate degree. O associate program, I'm sorry. So, associate program, dahil 2 years lang. So, bakit ganon? Kasi masyadong mahal ang university education. So, it's not because ayaw na nilang mag-aral, kundi hindi na kasi nila afford. Kailangan na nilang magtrabaho para magkaroon sila, para mabuhay, para magkaroon sila ng sustainability. On the contrary, ang mga Pilipino, kailangan natin na makatapos ng university education at all cost para makahanap tayo ng trabaho. May mga memes nga, kunyari sa social media na nagsasabi na dishwasher lang ang hinahanap, pero ang mga qualifications, 4-year degree holder, with pleasing personality, and so on and so forth. So I think hindi naman totoo yun. Pero the point there is tayong mga Pilipino, we are very much concerned with education. To the point na gagawin natin ang lahat para lang magkapag-acquire ng education, ng magandang edukasyon. Okay? So may mga Pilipino rin sa Amerika na ang strategy nila ganito. Kapag 2 or 3 or more ang siblings, ang mga anak, isi-send na sila kapag as soon as natapos nila ang high school education nila dito, isi-send na sila sa Pilipinas para mag-aral sa Pilipinas ng college. Pagdating dito, degree holder. May isa akong kakilala, sinend niya sa Pilipinas ang kanyang anak para mag-aral ng medicine. Nung doktor na yung anak, balik dito, konting kibot lang, nagkaroon lang ng diplomate, nag-adjust lang ng kanyang educational qualification, practicing na medical doctor dito. So, in terms of salary and other benefits, napakalaking advantage yun. Compared siguro kung trabaho ka, magiging doktor siya sa Pilipinas. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng doktor, punta na lang kayo dito. Pero
Yung pamilya kasi na yan na sinasabi ko, because of their strategy, malaki ang nagawang advantage nun sa kanila at dun sa anak nilang doktor. Okay, another point here is crime. Okay, sabihin nyo siguro, the United States is a first world country, very modernized ang buhay sa Amerika. Pero huwag kayo, mataas din dito ang poverty rate, at dahil mataas ang poverty rate, mataas din ang crime rate. So ang crime rate sa Amerika, it's even higher than the crime rate in the Philippines. So concern ito para sa mga Pilipino. Yung bang tipong bisita ka lang, turista ka lang, pumunta ka sa isang relative mo sa Chicago, for example. Habang pinapark niyo yung sasakyan, binasag yung windshield ng sasakyan niyo, pinuha lahat. Yun ang masakit. I mean, very common yun, kahit saan ka pumunta. Number 17, I'm sorry about the word, pero for the sake of this conversation, sasabihin ko yung word, guns. Guns are more prevalent in the United States than in the Philippines. Ang gobyerno Amerikano kasi, tolerant pa hanggang ngayon pagdating sa gun ownership. So, maraming tao ang nakaka-afford na mag-own ng baril. Kaya, shocking ito sa mga Pilipino. Shocking na nakakita ka lang ng naglalakad dyan, may dala-dalang rifle. Or, makikita nyo naman kahit sa news na increasing yung number ng mga mass shootings sa Amerika. Bakit ganon? Bakit mass shootings? Hindi mass stabbing, hindi nagbatuhan ng mga ordinaryong bato o kaya nagsabuyan ng mga kung ano-ano or nagbasagan ng mukha dahil may hawak silang mga tubo o machete. Hindi ganon. Ang punto nito is mas maraming may-ari hindi masyadong regulated ang gun ownership, kaya nangyayari ito. Number 18, politics. Ang political climate sa Amerika very different sa political climate sa Pilipinas. Dito sa Amerika, ang mga politiko, they are so verbal in their attack against each other. Kung andito lang po kayo, makikita nyo sa mga local news media outlets, sa mga TV, mga kung ano-ano dyan, na nagsisiraan sila, especially during the time of the election, nagsisiraan sila, naglalabasan sila ng kanya-kanyang baho nila sa TV. Pero hanggang dyan lang talaga yan. At natatapos yan kapag may nagkaroon na ng moratorium dahil paparating na ang eleksyon. Sa Pilipinas, medyo naiba naman dahil masyado nating pinipersonal ang mga bagay-bagay. Kaya kahit sa local level, nagpapatayan dahil si kagawad kalaban ng isa pang kagawad, nagpatayan yung dalawang kagawad, and so on. Pero itong political climate na to sa Amerika, na nagsisiraan talaga sila, literally talagang nagsisiraan sila sa harap ng social media. Very frustrating ito and very concerning ito para sa mga bagong Pilipino. So paghandaan natin, kung pupunta kayo sa Amerika, tatagan nyo ang dibdib niyo dahil naiiba tong country na to. Number 19, climate. So ang climate sa United States is very different from climate in the Philippines. Sa Pilipinas, may bagyo, may paparating na bagyo. Ang bagyo maglalast ng 3 to 4 days. Sa Amerika, may bagyo parating, nalaman namin in 15 minutes time only. At ang bagyo naglast ng 40 minutes. Pero pag alis niya, wala na yung mga bahay. So ganun ang pagkakaiba ng climate sa Amerika at saka sa Pilipinas. Sa Amerika, sala sa init, sala sa lamig. Kapag sinabing malamig, winter time, during winter,
ang lamig ay really, it's negative freezing. It's well below freezing temperature. Kapag mainit naman, sobrang init, mamamatay ka sa init. Okay, kaya maraming mga cases ng heat stroke sa Amerika. Maraming mga, kung narinig nyo na sa mga news, may mga batang, mga infant o toddlers na mga baby na iwan sila sa loob ng kotse. Dahil siguro sa kamamadali ng parents na lumabas, pagbalik nila, lechon na yung baby. Pero wala tayong magagawa dahil nangyayari yan. Number 20, ito na yung last. Nature. The natural landscape in the United States is entirely different from the Philippines. Ang Pilipinas, kung titingnan natin, we are an archipelago. In other words, we are a group of islands. May mga liit-liit na isla. Ang tatlong malalaking isla dyan ay ang Luzon, Visayas at Mindanao. Pero ang Amerika, may tinatawag na mainland America. Ang Amerika ay isang napakalaking landmass. Sobrang laki niya to the point na parang konti pa ang tao kumpara sa size talaga ng Amerika, pero napakalaki na ng American population. Maliban pa dyan, may mga states na flat lang talaga sila. So, pwede kang magbiyahe, pwede kang mag-drive, ilang oras, ilang araw, nang wala kang dinadaan ng mga kung ano-anong mga ano dyan, extraordinary landforms. Kasi flat na flat lang talaga ang Amerika. Meron ding mga mountainous regions ang Amerika, pero hindi ito yung talagang dinidevelop to become a metropolis, na maging sentro ng pamayanan ng tao. May mga states kagaya ng New Mexico na sabi ng mga kaibigan ko, andito kami sa isang town, yung isang town tanaw na namin dahil wala naman talagang mga kahoy, wala lahat. So matatanaw mo yung isang town dahil patag na patag lang talaga siya, or kabundukan, nasa taas kayo, nasa baba sila. Pero kapag nag-drive ka na, abutin kayo ng ilang oras. So, yun ang ang 20 traits, practices, items in the United States na maaaring magdulot o magbigay ng culture shock sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga Pilipino bago pa lang o kararating pa lang o paparating pa lang sa Amerika. So, ano po ang lesson learned natin dito sa episode na to? Malaki ang preparasyon gagawin natin. So, magkaroon tayo ng cultural sensitivity, reflection. Pag-isipan natin mabuti. Pupunta na ako sa bagong lugar. Iba na ang mga tao doon. Iba na ang pagkain, iba na ang practices nila. Ano ang mga pwede kong gawin para mas mapadali ang adjustment at hindi ako abutin ng culture shock. Okay, dito ko na po tatapusin ang ating episode ngayon. Once again, maraming salamat sa panonood ng Buhay Pinoy sa Abroad. Sana po ay manood kayo ng mga susunod pang mga episodes. Kung sa tingin nyo interesting ang ating mga episodes, subaybayan nyo ang mga susunod pa. At gamitin nyo ang comment section para sa mga reactions.